3, 2, 1. Good day sa inyong lahat mga Kabags TV. At ngayong araw, samahan nyo po ako at ipalilinis natin itong panggilid natin na pangmalakasan. Walang iba kundi ang RS8. At ito na po, bumili po tayo ng Kobe CVT Cleaner. At ito na po mismo yung ating gagamitin para sa paglilinis ng ating pangmalakasang panggilid. So nabili ko po ito sa halagang 250 pesos. At syempre, may mga kasama dapat tayong basahan. At heto na, tinanggal na po natin itong crankcase at unti-unti na po natin siyang tatanggalin sa kanyang mga pagkakalagay. Eto, kung mapapansin nyo po ay napakadumi na itong mga bugs. Ayan, so napaka-alikabok na niya. At syempre tamang-tama lang ang araw na ito, tamang-tama lang ang mga panahon na ito para malinisan nito mga bugs. At kung bago ka pa lang po sa akin channel ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At ngayon din pong araw na ito ay magsishare po ako sa inyo ng aking experience dito sa aking RS8 simula po nung nabili po natin ito at 3 buwan na po natin nagamit ito sa halos araw-araw na bumabiyahe tayo mga bugs. At syempre ngayon ipapakita ko na po muna sa inyo ang pagtatanggal natin dito sa ating panggilid. At natanggal na po natin yung ating clutch bell at ang ating pulley. Ayan, kung mapapansin nyo po itong ating washer medyo nakakayod na siya mga bugs. So sa paggamit natin talagang normal na nangyayari yan. So ipapakita ko po sa inyo mga bugs yung bawat pyesa nitong ating panggilid at napakadumi na. At halos nasa 3,000 odometer na yung tinatakbo ng ating motor at ganito na yung itsura ng ating panggilid. At kung mapapansin nyo po ay napakadumi na. Kaya mas maganda pagka nami-maintenance nyo po yung inyong mga panggilid para nang sa gayon lagi po siyang malinis at mas maganda yung play palagi. Kung gusto niyo rin po na mag-install ng pangmalakasang panggilid kagaya nitong RS8, meron po akong naunang video at doon po sa video na yun mapapanood nyo po kung magkano po yung mga price ng bawat item natin mga bugs at kung saan ko po nabili. So ayan, so magiging guide nyo po yan para nang sa gayon sa pagbibili po kayo baka mas makatawad pa po kayo para alam nyo kung ano yung estimated na price niya mga bugs. Balik na po tayo dito sa ating video. Ayan, kung mapapansin nyo po yung ating torque drive ay napakadumi na, napakalikabok na. Kaya napaka-importante kung nalilinisan natin ito lagi. So maintenance talaga para na sa gayon mas matagal na magamit natin yung mga item na ganito at syempre para mas matagal yung maging buhay ng ating motor, di ba? At saka kasi kapag hindi natin yan may maintenance, unti-unti may nasisira dyan. Kapag pinabayaan lang natin, mas magkakaroon tayo ng mas malaking problema. Kaya dapat kahit konting ingay lang pa-check up nyo na or i-check nyo na kung marunong man kayo para na sa gayon hindi na lumala at mas maganda yung maging play, di ba? So gustong gusto natin na yung motor natin laging nasa kondisyon para na sa gayon safe lagi tayo sa mga biyahe kung saan man tayo pupunta, malayo man o malapit. Kaya safety first at itong motor ang halos may dala ng ating buhay kaya dapat lagi ang nasa kondisyon. Kasi kapag kunting pitik lang na medyo mayroong problema sa ating motor buhay ang magiging kapalit niyan. Kaya dapat laging maintenance. Masarap magmotor kapag wala kang naririnig na hindi maganda sa yung motor, di ba? Wala kang dragging at saka talagang smooth na smooth yung takbo ng motor at yung iyong pipe lang yung halos nagiging boses niya. So napakaganda ng ganon mga boss. Kaya lagi natin panatilihin na laging nasa kondisyon yung ating mga motor. At ngayon naman po ay syempre magsishare na ako ng aking experience dito sa aking RS8. Ang kwento niyan ganito, dapat magpapalinis lang talaga ako ng panggilid ko noon at puro stock pa naman yun. Nagkataon lang na nung nagpalinis ako medyo marami na siyang mga damage doon sa ating panggilid. Kaya ang nangyari pumunta tayo sa may tindahan ng RS8 at doon sa hindi inaasahang pangyayari ayun na impulse buying tayo mga bugs. So hindi inaasahang pagbili yon at nakabili tayo ng mga set na ng ating RS8. Kaya nagkaroon na tayo na itong ating clutch bell. Ayan, mga pulley natin, pati yung belt ko nagpalit na rin ako. Syempre yung mga bola kasama na doon, RS8 din yon. Ang halos hindi ko lang dyan napalitan ay yung pinaka torque drive niya kasi yung stock pa rin naman yung ating ginamit doon at goods na goods naman yon mga bags. So simula nung na-install yan napakalaki ng pagbabago kasi yung aking motor noon bago pa malagyan niya ng RS8 dragging na. So maingay siya
At 3 taon na rin yun mga bags na hindi ko napapalitan yung aking panggilid at puro stock lang talaga yon. At tamang linis panggilid lang. Minsan naglilinis ako ng panggilid halos hindi ko na nasusunod yung proper na maintenance niya. At halos inaabot na ng taon bago ako makapagpalinis ng panggilid. Change oil at saka gear oil lang yung ginagawa ko noon mga bags. At minsan halos hindi ko pa din talaga siya nagagawa. Pero nung nag-umpisa tayo na nagpalit ng RS8, ang laki ng pagbabago ko. So ramdam na ramdam ko yung performance ng ating RS8, lalo na doon sa arangkada niya. So napakalaki ng kanyang difference. At yun po yung aking i-share ngayon mga bags. Yung ating bola na gamit dito mga bags ay straight 13 pero nung una gamit ko na dyan talaga straight 13 at dyan sa panggilid natin sa stock na yon, yung ginalaw ko lang doon o pinalitan ko lang talaga doon yung bola. Kaya nung nagpalit tayo ng RS8 straight 13 pa rin ho kasi kumpiyansado ako sa bola na yon mga bags. At syempre sa aking timbang ay sakto lang talaga yung bola na yon ay straight 13. At yun nga, eto na nung atin ang sinubukan itong ating RS8 unang-una yung arangkada niya. Talagang kumpiyansado ka sa bawat takbo niya, lalo na kung gusto mo na mag-overtake. Ayan, syempre, so talagang makakapasok ka. Di gaya nung aking stock na medyo alanganin pa. Pero nagpalit tayo ng RS8 talagang yung kanyang performance mas bumili siya dahil mas mabilis niya na nakukuha yung RPM. At yun yung maganda dito sa pag-upgrade ng ating panggilid. Yung performance na yun yung hinabol natin dito. At syempre ito yung ating step 1. Kung mapapansin nyo po ay nag-upgrade na rin tayo ng ating tambucho na MT8 Racing 5. At ang kasunod niyan walang iba kundi ang ating chrome bore. So magpapalit tayo ng makina mismo. Yun ang ating tinatawag ng kargado. So abangan nyo po yan mga bags, yung ating pag-upgrade niyan. At syempre gustong gusto ko rin na ma-experience yun at share ko din yun sa inyo para nang sa gayon kung gusto ninyo na mag-upgrade pwede nyo maging guide yung aking gagawin At syempre excited na rin ako dyan, kaya abang-abang na tayo dyan mga bags. Nung mga nakaraang araw pumunta ako ng 10th Avenue at nagtanong po ako sa MTRT mismo kung magkano yung 55mm chrome bore black set na po yan mga bags, at nagkakahalaga po yan ng 5,200. Kaya lang nung time na pumunta ako doon wala po silang stock. So pwede po natin yun napuntahan ulit at magpa-reserve para na sa gayon maisalpak na natin yan dito sa ating motor na Honda Vita. At muli, kung bago ka pa lang po sa akin channel ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At 3 taon na itong motor sa atin at syempre ngayon ko lang naman ito halos na-upgrade, kaya abangan nyo po yung pagbabagong anyo nitong ating motor para na sa gayon maging guide nyo rin po mga bags sa kung ano po yung inyong gustong i-upgrade din, kasi alam ko at nararamdaman ko yung mga pakiramdam ninyo sa inyong mga motor na gusto nyong ihigitan pa yung kanyang itsura ngayon o mas palakasin pa. Ang pag-upgrade ng motor syempre kailangan din ng budget. Kaya kapag mag-upgrade tayo ng motor huwag naman natin halos ubusin na yung lahat-lahat ng ating meron tayo, 'di ba? So tamang budget lang kapag tamang nakaipon at meron na tayong extra. Ayan, so pwede na natin yung ilabas at bumili ng mga bagay na ating maisasalpak sa ating mga motor. So nakakatuwa kapag nagkakaroon tayo ng panibagong mga accessories, ayan, mga panibagong ina-upgrade sa motor, kasi parang siyang fulfillment, di ba? At ginagamit mo naman lagi yung motor mo. At isa yan sa mga gusto mong nakikita kapag sasakyan mo na siya, di ba? Ako naman ginagawa ko ito kasi nag-i-enjoy ako at natutuwa ako kapag meron akong bagong mga sinasalpak dito sa aking motor na Honda Beat. Kahit na napakamura lang niya, di ba? Kahit napakasimple lang niya. So makikita nyo po yan sa aking mga video. Kung mapapansin nyo po, yung mga simple lang yung mga na-upload ko mga video, at hindi naman din siya halos ganun kamahalan o hindi naman siya ganun ka-presyuhan. Pero nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko at nag-i-enjoy ako sa pag-i-edit ng mga video. At ayan, so sana po magustuhan ninyo yung mga simpleng video ko. Itutuloy-tuloy ko lang ito kasi nag-e-enjoy ako at nagiging hobby ko na rin yung paggagawa ng mga video. Ayan, yung pag-upgrade ng motor. So natutuwa ako kasi meron ako na paglilibangan.
Hindi naman din lahat ng aking sinasahod sa trabaho ay nilalagay ko rito sa motor. Siyempre, nag-iipon din ako at nag-set aside lang ako ng tamang-tamang pang-extra para sa pag-upgrade ng ating motor. Kung medyo may kamahalan, ayan, so tamang ipon-ipon lang muna hanggang sa mabuo, then bili na, tsaka upgrade natin. Importante, meron din tayong naiipon na pagka mga emergency, bigla tayong mayroong huhugutin na kailangan natin yan, di ba? At sa pagbe-benefits naman dito sa YouTube ay hindi ko na yan iniisip. At yung mga views ko ay hindi ko na rin naman iniisip kung yung manunood ba o wala. Kasi para sa akin, itong mga video na ginagawa ko, pag ako lumaki or tumanda na or nagkaedad na, mapapanood ko ito. At syempre, halos kung pwede gawin kong YouTube marathon. Puro YouTube ko yung pinapanood ko simula nung umpisa, 'di ba? At nakaupo lang ako. Ayan. At syempre tuloy-tuloy ko lang ang paggawa ng video hanggang sa nagkaedad na ako sa mga napupuntahan kong lugar. Pwede ko rin niyang i-video. Ayan. At sa pagkakaroon natin ng mga hindi natin masabi kung ano pa yung magiging motor natin sa mga future. So sa ngayon, ito lang munang Honda Beat yung aking ginagamit kasi tamang motor tayo na pang service lang muna. At syempre hindi ko naman din linilimitahan na hanggang dito lang yung ating motor, 'di ba? So pwede tayong mag-upgrade o pwede tayong bumili ng mga motor na merong matataas na CC. Di natin masabi, 'di ba? So abang-abang lang natin 'yan mga bugs. At baka bukas or sa susunod na taon o sa mga susunod na taon magkaroon na tayo ng mga ganyan nating mga iniisip. Sa ngayon, itong ating Honda Beat ay napakalaking tulong yan sa akin sa pang-araw-araw dahil napaka-importante nito lalo na pagka meron ako mga pinupuntahan kasi halos ilang taon na rin akong hindi nakakapag-commute at goods na goods sa akin ang gumamit ng service na motor. Ayan. At kung mapapansin nyo po yung aking motor meron siyang gulay board kung tawagin, 'di ba? So napaka-importante niya pagka naglalagay ng mga gamit at minsan bultuhan ako pagka nagdadala ng mga gamit at napaka-importante niyan. At balik na po tayo dito sa ating video mga bugs at ngayon naman po ay nilalagay na po at binabalik na po itong ating RS8 na clutch spring. So bagong lagay din po natin yan, hindi po yan kasama doon sa pinaka-package ng ating clutch at pinalitan po natin yan ng 1000 RPM kasi yung nakalagay dyan ay nasa 1200 RPM. Nung nagpalit tayo ng 1000 RPM para sa akin mas maganda yung performance niya kasi ang nangyayari niyan, ang gamit kasi ng clutch spring, yan kasi yung tumutulong para matransfer yung power dun sa ating clutch bell. So pagka mas mahigpit siya, mas mahirap siyang bumuka yung ating clutch shoe at kumapit yung ating clutch lining sa ating clutch bell. At kapag masyado naman siyang malambot, ang mangyayari niyan umpisa pa lang or throttle pa lang o pinapandar nyo pa lang ang makina at hindi nyo pa halos binubomba, possible na bumuka na yon. Kaya kakagat agad yung clutch sa ating clutch bell. Kaya ang mangyayari niyan pangit yung magiging performance niyan kasi kapag bibitawan nyo na yung pagkaka-throttle nyo at magpi-freewheel na kayo kakagat pa rin yung ating clutch doon sa clutch bell. Kaya ang mangyayari niyan hindi kayo makakapag-freewheel. So doon tayo sa gitna. Pagka throttle natin bubuka agad at hindi naman din siya ganong kalambot na kakapit pa rin kapag gusto na natin i-freewheel yung ating motor kapag nasa biyahe na tayo. Balik po muli tayo dito sa ating video at ayan po, nililiha po natin itong ating shaft para nang sa gayon yung mga natitira na kalawang ay matanggal at maaari po kasi na pagsimulan po yan ng pagkasira ng ating panggilid at pagpangit ng performance ng ating mga motor. At ngayon naman po, unti-unti na po natin ibinabalik itong ating mga pangmalakasang panggilid. Ayan, so inuna po natin ilagay itong ating pulley set at syempre isusunod natin dyan itong ating clutch assembly. Ayan, so napakalinis niya muli, napakagandang tingnan at syempre napakaganda naman at mas maganda lalo ang magiging performance na ito kasi nilinisan na natin siya. At ito na po, nilagyan na rin po natin ang ating clutch bell
Then ang ating drive base. Ayan. So unti-unti na natin itong kinakabit at unti-unti na ulit natin itong binubuo. Ayan. So nilagyan lang natin ng nata. At kung bago ka pa na po sa akin channel, ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At sa inyo pong lahat na sumusuporta sa akin channel, and lubos po ako na nagpapasalamat sa inyo at sa mga simpleng video na aking mga ina-upload, lagi po kayo nandyan para suportahan ako. Lubos po ako ulit na nagpapasalamat sa inyong lahat. At nag-i-enjoy po ako dito sa aking ginagawa at itutuloy-tuloy ko lang po ito. Hinihigpitan lang po natin itong ating nut dito sa ating panggilid gamit itong ating power tool. At dahil sa isa sa tools na yan ay mas napapadali yung ating paglilinis itong ating panggilid at mas napapadali yung ating paglalagay ulit. At hihigpitan lang din po natin itong ating nut dito sa ating clutch assembly at secure na ito at pwede na natin itong gamitin. Sa mga RS8 user po dyan, kahit anumang pong motor ninyo, pwede po kayo mag-comment below sa mga na-experience ninyo dito sa ating pangmalakasang panggilid. At sa lahat ng sumusuporta sa akin channel, ay lubos po ako na nagpapasalamat sa inyong lahat. Ito po si Bugs TV. Hanggang sa muli, salamat po!